Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng BICAM, definitely, lahat yun, field yun. At hindi rin naman dumaan sa BICAM, ilang senador. Hindi niya napansin, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Nag-BICAM yan, pinirma ng speaker, pinirma ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun, or kuryente, or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang taong bayan. Pero definitely, walang budget na papasa na mayroong blanco. Galing kami sa local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Saan po kaya nakita? Saan po kaya nakuha ni Rep Kimbo yun? Hindi, not Kimbo. Sila Digong ang naglalabas no, di ba? It was, yun yung before the BICAM. Oo, before the BICAM. So, hindi official yun, di ba? Kaya tingin ko fake news. Sinadya nila yun. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, 300 mahigit. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item. Di ba? So, on top of that, nandiyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan, doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba, papayag si Senator Risa? At yung mga, sino ba ang ngayon? Si Congressman Coco Pimentel, na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Di ba? Yung mga senador naman natin, mga disenteng tao, marami pa rin naman dyan ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something, at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung DBM Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan yung ganitong klase. Siguro, I think it's intentional just to create doubt sa tao. Kita mo, pinag-uusapan natin ngayon, di ba? So, yun yung intention nila mag-create ng Lagi naman yun, every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos mag-create ng doubt. Ganun lang yun. Good morning po. Mary Ann Santiago po from Balita. May mga naglalabasan po kasing mga peking survey dito sa Maynila, pabor po sa isang kandidato. So ano po ang masasabi niyo dito at kung ano po ang palagay niyo po ba makakaapekto to sa magiging resulta ng halalan sa Mayo? Sa ganito katagal, tingin ko wala. Alam mo, almost 20 years na rin ako sa politics. Noong 2019, natatandaan ko, nagpalabas sa news sa mga tabloid. Lamang yung kalabang ko, ang masama, 3 kami naglalabang, kulelat ako. Pagdating ng after 2 days, naglabas naman yung isa, siya naman ang leading, kulelat na naman ako. Pagdating ng eleksyon, talo silang dalawa sa akin, di ba? Nakita ko rin yung survey nung katunggali ko ngayon, naglabas sila sa
nag-post siya, lamang siya ng 5%. Alam mo, simple logic will tell us na kapag ganito katagal, 2 months, 3 months sa eleksyon, lamang ka ng 5%, ako incumbent, hahabulin kita. Bakit mo sinasabi sa akin? Dapat yan tinatago mo. Ngayon kung 2 days before election, Sabado, Lunes sa eleksyon, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw. Wala na akong panahong maghabol, kundi awatin yung undecided. Pero 2 months, 3 months, ako incumbent, lalabasan mo ako ng survey na 5% ang lamang mo, habulin kita. Sa akin ang makinarya, sa akin ang pera. So, alam sa sarili mo, alam mo niloloko mo, pati ikaw hindi ka maniniwala sa ginagawa mo noon, di ba? So, hindi ko alam. And I think, people in Manila, yung botante ng Manila is matured enough and intelligent enough para lokohin nila. Di ba? As a matter of fact, kahit anong social media ang gawin mo, yung tama hindi magiging mali. At yung mali, never magiging tama. Lalabas at lalabas yung katotohanan yan. Di ba?